Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, maging sa online po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Basahin po natin ang text na makikita sa Kawikaan. Theme A and 4A. Sabi po sa verse 1A, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng buot. And verse 4A, ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao. Pasmusan ng Diyos ang kanyang mga salita at pinulin tayo lahat na mag-aaral ng salita ng Sino po yung madalas makapagsabi dito na pagka merong nagagalit na tao, no po, sinasabihan natin ng kalma lang, puso mo. Diba? Kasi alam natin na pag tayo po ay sobra sa galit, apektado yung puso natin. Nagkakasakit tayo, diba? Nai-stroke, iba talaga namamatay pag sobrang galit, di ba? Kaya po tinuruan tayo ng nakaraan ng Panginoon na matuto tayong mag-control ng galit natin. Kasi nga, tayo din yung maapektuhan eh. Hindi naman yung tao kinapagalitan natin o kung kanino tayo nagagalit o kung anong sitwasyon yung kinapagalit natin. Tayo ang unang apektado. Once na tayo po ay laging galit at sobra kung magalit. So, isa na namang character ng Lord, ang pag-aaralan natin sa gabi ito para makaiwas tayo sa galit. At maging katulad tayo ng ating Panginoon. Ano yung topic natin sa gabi ito? Lesson 12 na tayo. Humbleness. Yan. Inawit po natin. Ang title ay Kalma lang. Ang Lord mismo ang nagpakita ng example kung paano maging quiet, paano maging still, paano maging calm nang abutan sila ng malakas na bagyo sa karagatan. Pinakita ng Panginoon na pwede maging kalmado kahit nasa sitwasyon tayo hindi kasiyasiya or unfavorable para sa atin. Pwede tayo maging kalmado eh. Tingnan po natin, basahin natin sa Marcos 4:37-39. Marcos 4:37-39. Verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyot, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon, at ito'y halos mapuno na ng tubig. Verse 38, si Jesus ay nagtutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Verse 39, bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Salamat sito. Diba? Yung mga alagad, ano sabi? Baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Samantala kasama nila ang Panginoon. Sila lang ba'y mapapahamak? Ang Lord, hindi. Diyo ba? Kasi nga, hindi pala sila nung calmness sa buhay po nila. Hindi pinakita ng Panginoon dito na kahit yung alon, kahit yung hangin, pwedeng kumalma sa salita lang niya. Tingnan po. So tayo kaya, nagagawa natin. Alam naman natin yung salita ng Lord. Kumakalma ba tayo? Nagagawa ba natin maging kalmado tayo sa mga sitwasyon na kagaya ng nakaraang bagyo? Di ko ba? Na pumapasok na yung baha sa bahay natin. Na yung, baka tayo nagagalit. Kasi masisira yung supak ko, yung TV ko na, yun, ang inaalala natin, iba yung mga gamit natin, kaya tayo nagagalit sa baha pumapasok. Di po ba? Di natin makuha ang kumalma pagka nasa ganun po tayong mga sitwasyon. Kapag katulad tayo ng mga iba nating kapatid, yung mga tao pala dumadating ng baha ay nagpapapray na. Yun po ang kailangan natin. Na talagang meron tayong inaasahan na pwedeng magpatigil,
Kaya kanina umaga no, lakas ng ulan, di po ba? Isipin ba natin na dito tayo ngayon sa ulan kanina? Hindi eh. Di ba? Lord, hindi, basta hanggang alas 12 lang ha. Wala na yung ulan na yan ha. Kasi face to face kami. Diba? Kasi pagka, ay naku, paano naman yan? Ganun tayo. Pinapakita lang natin na hindi tayo nagkikilala sa Lord. Yun na yung alod, yung hangin na patigil niya, di ba? Ano nasabi niya? Tumahimik kayo. Tayo din, sinabihan tayo sa inawit natin. Be still, know that He is God. Meron tayong Diyos na kapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Yan po yun. Kasi hindi naman natin, yun yung beyond our control. Yung calmness, pwede natin kontrolin yung sarili natin. Pero yung mga bagyo, hindi natin yung control. Pag pinaitulot ng Lord talaga na pagdatingin yun, wala tayong magagawa doon. So, anong dapat? Magkalma tayo. Ang dapat kumalma. Di po ba? Yun po. Ang magagawa natin, syempre, mag-pray. Mag-pray, magkalma. Kahit ka aborido. Wala kang magagawa pag talagang gusto pumasok kung baka sa bahay mo. Di ba ba? Yun po yung character ng Panginoon. Kaya yun yung gusto niyang ma-possess natin. Yun yung gusto niyang meron tayo. Di ba? Yung Christ-likeness. Gusto ng Lord na maging calm din tayo. Bakit? Why do we need to have a calm character? Yan yung tanong. So, number one, para daw So that we can think wisely in fixing the problem. So ano man yung problema, hindi man lang yung bagyo na literal, bagyo sa buhay natin, problema, kailangan natin na kumalma para makapag-isip ng maayos. Hindi ko ba? Totoo naman, paano ko makakapag-isip ng maayos? Sobra kang aborido, sobra kang tataranta. So dapat kalma lang po tayo para makapag-isip tayo ng maayos, ng tama, with wisdom from the Lord. Kasi hindi mo makukuha yung wisdom ng Lord, di ba? Kung masyado tayo, hindi yung payapa, yung kaisipan po natin. Yun po, para tayo makapag-isip ng tamang solusyon to whatever problems we are facing through, we need to calm down. So, importante. Kasi pag nagpanik tayo, nagalit tayo, lalo hindi tayo makakapag-isip ng tama. Diba? Yun po. Kaya, yun po yung iiwasan po natin. Ang isang kalmadong character na pinag-aralan na natin to before ay si Abigail. Basahin natin sa unang Samuel 25:18 to 19 and 22. First Samuel 25 verse 18, dali-daling naghanda si Abigail ng 12 tinapay. Pinuno niya ng alak ang 2 sidlan, nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal ng sinangag na trigo, 100 kumpol ng pasas, at 200 tinapay na ikos. Lahat ng ito'y kinagal niya sa mga asno. 19, pagkatapos sinabi niya sa ilan niyang tauhan, mauna kayo sa akin at susunod ako. Hindi niya ito ipinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Nang makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang bumaba sa kanyang asno at nagpatira pa sa harapan ni David. So, mabilis siyang kumilos. Mabilis na susolusyonan yung problema, pero with calmness. Hindi siya nagpaka-taranta dahil na alam niya na kung gaano magalit sila David. Hindi siya nagalit muna sa asawa niya, sa tauhan niya, bago siya gumawa ng paraan. Talagang siya lang yung naghanda with calmness. Nagawa niya po yun, diba? Nagpahanda siya ng peace offering para kay David at buong kalmadong nagpakumbaba, nagpatira pa sa harapan ni David para patawarin yung ginawa ng kanyang asawa. Napagkaroon na natin yung nakaraan, di ba? Kung ano yung itinagalit ni David. Dahil sa ganung character ni Abigail,
naglubag yung kalooban ni David. Na dapat meron siya gagawin, hindi po ba? Hindi po niya natuloy yung kanyang balak gawin. Hindi natuloy yung maling desisyon niya lahat. Opo. Sabi nga sa unang Samuel 25:32-33, Yun sa may sinabi ni David kay Abigail, kunin si Yahweh na punta sa inyo rito. Verse 33, salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao. mas malili kasi talagang mag-ayos na anumang problema ko, magiging kalmado po. Ngayon, sa ginawa ni Abigail na dapat papatayin si David, pero hindi natuloy eh. Bakit? Andun yung paggawa niya ng solusyon na ayos dahil kalmado siya. Kaya natapos yung problema na walang krimen na nangyari. And number 2, paano pa daw? Bakit daw po? You can Give us peaceful mind. yun, pinaka-importante. Diba? Na magkakaroon tayo ng mapayapang kaisipan. Yun, kapag marunong tayong kumalma. So, marunong tayong tumahimik. Naranasan namin yan eh. Ewan ko kung kasama kayo sa Susan and Sister Mary sa Puerto Galera. O, diba? Inabot tayo sa gitna ng grabing bagyo. Kasi pauwi na kami, padating naman si bagyo, nandun kami sa gitna. Talagang yung sinasabi namin na gano'n na. Kasi yung tubig pumasok na. Kaya akong ginawa kami lang nalang wala nang mangyayari kung magpapanig kami. Yung mga kasabay namin, mga Koreano, sila dito, ingay nila talaga. Pero salamat sa Lord na po. Kasama namin si Pastor and family, lahat ng church yun kasi kasama. Yun po, inaral kami doon ng bago sa gitna ng taratanda na halos talaga po maupo yung sinasakyan na may kapitel. Pumasok na nga yung tubig sa loob. Pero, ganyan, medyo may takot. Siyempre, di ba? Sino ba naman hindi matatakot ko talaga? Baka ganun na namin, sinasakyan namin. Pero hinihinig lang kami na walang nagsisigaw, walang lahat kami na nanimig na nanalangin. Kaya eto pa rin kami. Praise the Lord dito. Pero naranasan namin yung gano'n na sa gitna ng karagatan talaga na dumating yung Portillo. So, sometimes na nandoon po tayo sa ganong sitwasyon, yung acceptance sa difficult situation at importante. Kasi hindi ka makakakalma kung hindi mo ma-accept yung situation eh. Hindi po ba? Hindi dapat nandoon. Ito yung pinintulot ng good ang gagawin natin. Tapos ka natin. Diba? Pero yung parang magagalit ka pa, pati sa Lord, magagalit ka, Lord, at ito pinahintulot, anak mo ako, lingkod mo ako, may mga ganyan-ganyan tayo, di po ba? The more na dalala yung sitwasyon. Diba? Kasi yung ano mo, sarili mo, yung pinapalala mo, yung nararamdaman mo eh. So, napaka-importante po yung quietness and calmness sa mga ganong sitwasyon para magkaroon tayo ng peaceful mind and sound sleep. Yan ang importante. Nakakabila ng bagyo, ang Lord natutulog. So, yung mga alagad, ano sila, diba? Di ba kayo na ba? Ano, Lord, natutulog, Lord. Buti ka matulog. Yung pag ganun tayo, hindi ka alala na ako, pasok na yung baha, hinantaya si baha, hindi nakatulog. So, bahala. Interest namin, alam niyo din naman yun. Kalahati na nun ang tubig. So, bahala ka. So, di ba, naranasan ni Sister Ronnie, nagtuturo siya, umulong doon talaga eh. Diba, pasok talaga yun doon. So, kaya, bahala. Ayun, nakaraos naman. Kahit pa rin tayo sa awa ng Lord. Di ba? Yung mga alaga din naranasan nila yan. Katulad ni Peter, di ba? Walang niya kinabukasan, iharap na siya sa mga tao, pwede na siyang patayin. Pero ang ginawa niya, matutulog. Di ba ba? Kaya nga po natin,
Sa gawa 12, 4 to 5 and 6. Gawa, chapter 12, verse 4 to 5a. Pagkadakip kay Pedro, siya'y kinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Verse 6, ng gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto. Pagkatanong kaya siya pa siya makakatulog ka. Yung mga banday ka, nakatanig ka lang ha. Dari ka, makakatulog ka na? Oh, yeah. Hindi. Pero siya nakatulog siya eh. Diba? Nagawa niya, magagawa natin. Basta nga, yun, kondisyon natin yung sarili natin na maging kalmado kahit ano ang sitwasyon. Wala naman siya talagang magagawa kung papatayin na siya kinabukasan, eh, ba't di pa siya matulog ng mahimbing ngayon? Kasi di ba, pag ulat ko tutulog, pag namatay ka, nakabilat ka na. O di dapat matulog ka na ng mahimbing para pag namatay ka, nakapikit ka. Yun po ba? Pagdaanan ko na sa tawa, di po ba? Yun po yun eh. Pag marunong tayo mag-control ng sarili po natin, yung init ng ulo natin, di po ba? Magiging maayos yung tulog natin, payapa tayo. Kahit di tayo makatulog, pero payapa naman tayo. Darating, hindi naman tayo makatulog talaga, di ko ba si Sir Mayet. Pero, ang importante, payapa ka. Hindi kayo nag-aaborin, hindi ka makatulog, di ba? Yun po yun. Same with Pablo at Silas. Alam din natin itong istorya na to. Tipo ba? Ano naman sila, nakapangaw din sila, pakat kamay. Basahin muna natin sa gawa 16:23 to 25. Gawa 16, verse 23. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Verse 24, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng 2 mabibigat na kahoy. Verse 25, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Yun po yun. Diba, imagine yun, diba? Nakaawit sila eh. Nakapagpuri sila eh. Bakit naman alam naman nila na mangyayari sa kanila kinabukasan. Diba? Talagang binabantayan sila ng gusto na hindi sila makakatakas. Kaya, paano kaya ba natin yan? Yun po yung gusto ng Lord. Kayanin po natin. Kasi ayaw niya na tayo po ay nagabalisa. Gusto na ng Lord lagi tayong payapa. Kaya tinuturo po sa atin po. Hindi nila na pinahirapan muna sila lahat. Tsaka sila pinabilanggo pero wala silang sama ng loob. Kasi alam nila na nangyari yun dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon. Di po ba? Hindi tayo kumisan pag dumarating tayo sa ganung sitwasyon, sabihin agad natin, well naman, naglingkod naman ako, bakit ganito ang sitwasyon ko? Pero sila, wala, hindi po ba? Umawit pa sila, naglingkod pa sila. O ano po nangyari? Alam naman natin yung story nito, di ba? Nakalagan sila lahat. Nawala lahat yung kanilang alag at nakapagligtas sila ng kaluluwa dito sa sitwasyon nito. Bakit? Kalmado sila nakaawit, nakapagpuli sa Panginoon. Yun po ang gustong mangyari ng Lord sa atin. O na every time na dumarating tayo sa mabibigat na sitwasyon, kaya pa natin umawit, kaya pa natin magpuli, kaya pa natin maglingkod dahil tayong mga workers. Hindi yun ang dahilan para tayo tumigil. Amen po. Yun yung talagang dapat ma-challenge pa tayo lalo doon. Mag-example natin. Yan, sila Pedro. Si Paul. Nagawa nila eh. Magagawa rin po.
Amen po ba? Di ba? Ang sarap ng ganong feeling na kahit anong kabigat yung sitwasyon, nandiyan pa rin po tayo. Yung payapa pa rin tayo. Sarap pong maranasan ng ganon eh. Na hindi po tayo nararatel po. Yan ang gusto ng Lord na nararanasan natin siya. Nararanasan natin yung ganong kapayapaan. Pagkalmado po tayo. Para nasa ganon, number 3, ano daw? Gusto natin na humaba buhay natin. Magpaka-stress tayo. Diba? Calm down. Ano man yung sitwasyon? Right. Pilitin po natin dahil nakakapagpahaba daw po ng buhay yung pagiging kalmado. Iwas stress, iwas heart attack, di ba? Iwas yung kahit anong sakit. Yun po yung character ng Lord na gusto niyang makita sa atin. Matiwasay tayo, payapa tayo, yung kaisipan natin. Lagi po kalmado. Sabi nga sa Kawikaan 14:30a, Kawikaan 14:30. Ang isip na tiwasay ay magtataba ng buhay. Amen. Tuwanan po yun. Pagtiwasay yung ating kaisipan, it can prolong life. Kaya yung magagalitin, yun yung namatay agad. Kaya po yung iwasan po natin. Po, yun po, matuto po tayong maging kalmado sa lahat ng sitwasyon, maging payapa, dahil ang Panginoon gusto mo natin ay nasa puso. Diba? Nasa puso natin ang Lord, siya ay payapang Diyos. Hindi dapat payapa tayo kasi nasa puso natin siya. Diba? Paano mangyayari? Sabihin mo nasa iyo ang Lord, tapos ang Lord God siya, tapos ikaw naman natataranta ka. Ikaw naman, hindi mo alam kung anong gagawin mo gawin. Katulad ng mga apostles, katulad ng mga alaga, kaya nilang kumalmain dahil alam nila kasama nila ang Diyos. Dapat ganun din po tayo. Amen po. Ang Lord ko siya mag-iingat po sa atin sa lahat ng panahon. Kita naman natin kung paano niya lang sinaway yung bagyo. Kung paano niya sinaway yung araw, yung hangin. Ganon din siya. Ganon din yung gagawin niya sa pagsaway sa anong problema natin, sa maggawa ng demonyo sa buhay natin. Kayang sawayin ng Panginoon. Pag kalmado tayo, nakakapita natin sa kanya lang tayo nagtitiwala. Kasi once tayo po ay nag-aabordo, hindi mo pinapakita may tiwala ka sa Panginoon. So kasi nag-iisip, di ba? Pero pag tayo po ay nasa Panginoon, nasasabi sa awit 27:1, Awit 27:1. Tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agaman. diba, napakaliwanag po noon. Wala tayong dapat na maging takot daw kanino man dahil sa lahat ng panganib na tinatanggap ng Panginoon. May Diyos na nag-iingat po sa atin. Kaya dapat to, yun po yung pag-aralan po natin na in all things, in all situation, maging kalmado po tayo kasi meron tayong Diyos na pwedeng magligtas sa atin in any difficult situation or whatever troubles in life we have, may Diyos na nagtatanggol po sa atin. Amen po ba? So yun po, paano daw? Paano natin pag-aralan ng maging kalmado? How to stay calm? Number 1 is learn to control. Yan naman talaga eh. Tayo lang po makakagawa niya. Nakakontrol po natin yung ating mga sarili. Tayo pa rin po, nasa atin yung susi para tayo maging kalmado. Hindi yan kaya, hindi ko pwede sabihin, Sister Mayet, kalma ka lang. Kakalma naman siya. Buti ko susunod siya sa akin. Ano kung hindi? No, diba? Siya pa rin yun. Siya rin yung gagawa. No? So, gano'n din po tayo. Tayo din talagang matuto tayo mag-control ng init ng ulo natin, ng galit natin, na para tayo maging kalmado. Sabi, 2 Timothy 1:7. 2
Timoteo 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Meron tayong Holy Spirit, ano sa atin yung power para magpigil, makapagpigil ng sarili po natin. We have the power. Hindi lang natin ginagamit. Diba sabi natin, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Kung talagang nasa atin yung Holy Spirit, nasa atin yung power to control ourselves. Yun po yun. Nasa atin po yun. Kaya pwede natin kontrolin yung sarili po natin. Basta lang po, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Nagtitiwala tayo sa Holy Spirit na nasa atin talaga. Yun po yun, importante. Kasi gagawin natin, nasa atin ang banal na Espiritu, di po ba? Madalas kasi yung laman po natin yung umikiral, kaya hindi natin makontrol yung spirit po na nasa atin. Kaya hindi po nagmamanifest yung truth of the Holy Spirit, which is isa po doon ay ang bunga ng Espiritu. Sabi nga po sa Galatia 5, 22, 23, and 24. Galatia verse 5. Dito ang bunga makikita sa taong ay sa kapangyarihan ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pag-tiis, at kagandahan loob, at Verse 23. Kahinahan at pag-ibig sa sarili. Ito ang lalabas ng mga verse 25. At dahil bumuhay na tayo sa kapangyarihan, patuloy tayo na Kasama po ba yung pagpipigil sa sarili sa verse 23, di ba? Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. So, nasa atin po yun. Isa po yun sa bunga ng Espiritu na nasa buhay na po natin talaga. Kailangan lang po natin na sabi, ipamuhay daw po natin. Yung magpatuloy po tayo sa pagtubay ng banal na Espiritu. Para na sa ganon, kaya po natin magpigil po ng ating at patuloy po tayo sa patnubay ng Lord, live and walk by the Spirit to be able to control ourselves. So natin makontrol, live by the Spirit. Holy Spirit po. Number 2, how? Always live in God's peace po. Nasa atin na po yung peace ng Panginoon. Hindi ko ba kasama pa rin sa fruit of the Spirit yun, yung peace. So, bago umakyat ang Panginoon, ano yung iniwan niya? I give you peace, sabi ng Panginoon. Iniwan niya na talaga yung peace sa atin eh. Kasi alam niya na iba yung kapayapaan na binibigyan ng sanlibutan kesa yung kapayapaan na nanggaling sa Kanya. Kaya bago siya umakyat ng langit, iniwan niya na po yun. Alam ng Lord na maraming tayong labanan sa buhay. Alam niya na hindi natin kayang pumayapa sa sarili natin. Kaya ang ginawa niya, binigay niya na yung peace sa atin. At bilang fruit of the Holy Spirit, isa yung peace na dapat nagmamanifest sa buhay po natin. Tingnan po ba yan? Kaya po, tinanggap natin the Prince of Peace. Nasa atin po ba yun? O bakit tayo hindi kayapa? Nasa atin pala yung Prince of Peace. Yun po yun. Tandaan po natin lagi. Sabi sa 1:14:27, 1:14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen po. yan po yung mga paalala ng Panginoon sa atin na hindi magkalakas ng loob po natin. Para talagang pagkunin natin yung sarili natin sa mga galit na po, sa init ng ulo, maging payapa po tayo, lagi natin isipin ang sabi ng Lord, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Dahil binigay niya na sa atin yung kanyang kapayapaan. Amen po ba yan? Amen po. Lahat ng problema, may solusyon.
Diba? Huwag lang po daw po tayong maratel. Huwag tayong mag-panic. Always bear and keep in mind that we have the Prince of Peace in us to keep us still and calm in the midst of storm. Kahit anong bagyo yan dumating. Basta alam natin, kasama natin yung Prince of Peace, dapat kaya pa tayo. Natin Isaiah 41:10. Isaiah 41 verse 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, ingatan at ililigtas. Amen. Sa pinakamagandang verse na pangako ng Panginoon. Tandaan po natin, laging sumasa atin ang Panginoon para daw huwag tayong matakot. Hindi niya tayo pababayaan. Yung kalakasan na binibigay ng Panginoon sa atin. Ayan po, yun po ang ating Panginoon. Para siguraduhin niya na magka-count down tayo, yung peace niya, yung presence niya, lagi niyang pinaparamdam po yan sa atin. Diba? Pag meron tayong mga kahigatan, talaga manalangin ka lang, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Mapapayapa po tayo. Pag inuna po natin yung ibang bagay, bago sa panalangin, hindi po masusolve ang problema po natin. Yun po, dapat ganun po tayo. In times of great troubles in life, always think of the Lord, the Prince of Peace that is in us. And number 3, ano sabi dyan? Number 3, how? Always remember that God can sustain us in everything. Yun yung important. In everything. Kaya tayong isustain ng Word. Kaya niyang panatilihin ko. Kaya tayong panatilihin ng Panginoon. Huwag nating kalimutan. Ang Diyos ay kumakalinga palagi sa atin. Hindi niya tayo pinapabayaan, hindi niya tayo iniiwan, kaya niyang sustain ano man yung kalagayan natin. Ako, kaya niya yun. Dapat po, dapat lagi natin inisip na andyan ang Diyos na aalalay sa akin sa lahat ng oras. Pinagkaloob niya sa atin lahat ang ating pangailangan at patuloy niyang sinusustain ang lahat ng pangailangan pa rin po natin. Patuloy niyang pinaprovide yung pangailangan natin. Kaya dapat, kalma lang tayo. Amen? Amen. Amen. Ay, wala kaming ulam mamaya. Ngayon, may ulam pa ngayon. Mamaya agad yung iniisip mo. O di mo ba? Paano ka makakain ng maayos yung iniisip mo na yung mamaya? Namnamin mo na muna yung binigay ng Lord na yun. He can sustain yung mamaya. Amen po. Amen. Dahil po dapat tayo, natin to worry sapagkat hindi pinagabayaan ng Diyos ang taong matuwid. Yan ang importante doon, yung matuwid. Basahin natin sa Psalms 55:22. Psalm 55 verse 22. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous fall. Amen. O diba, napakaganda po ng pangako na ng Panginoon. Ako, ilalagak natin sa Kanya lahat ng suliranin natin. Aalalayan daw niya tayo, ipagtatanggol niya daw tayo dahil matuwid tayo. Hindi tayo bibiguin ng Lord once tayo po ay namumuhay ng matuwid sa Kanyang harapan. Ano man po yung needs po natin, kayang i-sustain ng Lord lahat yan. Ano ba? Kaperahan ba? Kalakasan ba? O di ba? Provision sa lahat ng kailangan. Kayang-kaya ng Lord yan. Because He has the answer in everything. Di ba? May kata tayo, Christ is the answer to all our longings. Yes. Ano man yung longings mo, ano man ang pangailangan mo, He can provide everything that we need. He can sustain lahat ng kailangan po natin. Sabi nga sa Philippians 4:19. Philippians 4:19. At dahil kayo na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo mula sa kasaganaan at kayamanan niya. Amen. Diba? Ganun kayaman ang Lord. He is the owner of everything. Diba? So ano yung kailangan natin? Kaya na ibigay lahat yun.
Dahil basta lang daw na siya nasa atin si Kristo. Dahil kayo'y na kay Kristo. Yun na importante. Nasa presensya tayo ng Panginoon. Nasa pagkakapili tayo. Siyempre, hindi niya tayo pagkabayaan. Pag tayo yung lumalabas sa presensya ng Lord, ay huwag tayo umasa. Tayo yung lumabas eh. Amen po? Pero hanggat nandoon po, dumasa atin ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Lagi ko sinasabi sa mga magulang, pinapabayaan niyo ba ang mga anak niyo? Hindi. Ganun din ang Diyos. Mas higit ang Diyos. Hindi ko ba? He can give whatever we need because He cares for us. Sabi nga sa unang Pedro 5:7, 1 Pedro 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen. and cast all your cares upon Him for He cares for us. Lahat ang suliranin po natin. Yun po yung, doon natin napapakita yung pagtitiwala natin sa Lord. Na sa lahat ng bagay, talagang ini-entrust natin lahat sa Kanya. Lord, bahala ka na po. Ito yung problema ko. Lord, bahala ka na po. Amen po. Yun po natin napapakita. Kaya naman ang Lord, syempre, bibigay niya po anong kailangan po natin. Just trust in Him by being calm. The Lord knows what to do with our situation. Alam niya lahat. Di ba? Kaya pag gano'n po, ano magiging resulta? Pag calm tayo palagi, result of being calm, We will learn safety. Safety. Ayan. Sabi sa awit 4:8, Sister Susana, wala po yan. Sister Susana, pakilala. Awit 4:8, sa aking pagdilay ay mapayapa, pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalang. Amen. Yung pagkila, yung pagtulog, yung paghiga, yan po ibig sabihin. Mapayapa tayo pagkat alam natin meron tayong Diyos na nangangalaga po sa atin. Sa atin yung kanyang yung kanyang kalinga, yung kanyang pangangalaga, sumasa atin po yun. Kaya makakabuhay po tayo ng payapa tulad ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Alam na rin natin yung istorya nito, di po ba? Alam natin na kung ano yung gagawin kay Daniel at yung gagawin sa kanyang mga kaibigan kapag hindi nila sinunod yung utos ng hari. Pero nung malaman po nila, yung tatlong magkakaibigan, nalaman nila na approve na ng hari, yun, hindi po sila nabahala eh. Kasi di ba sabi na, tanggapin mo yung situation, yung acceptance sa situation na maaring mangyari. Para na sa doon, maging payapa ka. Yun po yun. They remain quiet and calm. Hindi sila nag-alala sapagkat buo ang tiwala nila sa Diyos na hindi sila pababayaan. Yun po natin sa Daniel 3:16-17. Daniel chapter 3 verse 16 to 17 verse 16, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Verse 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa iyong kapangyarihan. Amen po. Amen. Diba? Hindi yung nag-aalpak sila, nung iuhulog sila doon sa pugon. Wala eh. Walang naisulat na gano'n na talaga nagpapapalag sila para hindi sila mahulog doon sa pugon na pinainit ng ilang beses. Pag pinag-binigyo ko kay Nantes, ang gagawin beses. Ilang beses pinainit. 7 beses, kumbaga 8 init dahil mainit tayo, pinainit ng 7 beses, hindi naging 8 beses. Ganun ka-init. Kaya ngayon, naghagis nga sa kanila, yun po yung nasunog. Ganun ka-init, pero sila nahilangin. Diba, alam naman natin na namasyal pa nga sila doon sa loob ng apoy. Dito ba? Ganun po eh, kasi alam nila na may Diyos silang pinaglilingkuran na magliligtas sa kanila.
Yun po, yun dapat alam na alam natin. May Diyos ako, bibigkas ako. Ano man ang problema ko, isosolve ng Diyos ko yun. Amen po ba? May wala po silang takot. Kalmado lang sila. Uli ko ka. Kaya ano nangyari? They dwell safely sa fiery furnace. Nakapamasyal sila doon sa loob. Sabi nga, nang paglabas nila, hindi sila nag-amoy na amoy usok. Wala. Samantalang nandun sila sa apoy talaga. Dito ba? Kasi ganyan, alam din naman natin, hinulog sa Daniel sa dayong sin. Kinain ba? Hindi. Ang ginawa ni Daniel, natulog. Kinulan yung mga limon. O, diba? Ganun po eh. Tayo, talaga hindi tayo makakatulog kung nasa ganong sitwasyon, pero sila nagawa po nila. Kaya magagawa rin po natin, kasi tao din naman. Hindi po ba? Kapag ganun po tayo pakalma, ganun tayo pa-quiet, yung mind po natin, ganun po, we will remain joyful, peaceful, and victorious. Yun ang mahalaga. Magiging victorious po tayo talaga because we know that the Lord is with us. Dito ba? Papayapa po tayo. Bilang last verses po natin sa Zephaniah. Sabi po dyan, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo at sa pamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Out siya ng may kagalakan dahil sa inyo. Kung nakikita na po yung natatag po natin, di ba? Nagagalak po ang Panginoon. Sabi in verse 18, gaya ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan. Ganun ang Diyos. Basta nakikita niya nakalmad tayo, napayapa tayo, kahit anong dumarating, andun yung pagtitiwala natin sa Kanya, ang Panginoon mismo nagsasaya. Mararamdaman natin, di ba, yung presensya at pagliligtas ng Panginoon. Basta kalmado po tayo. Di ba? Kapag nag-isa ka lang na nanalangin, nararamdaman mo talaga yung presensya ng Lord kasi tahimik ka yun. Gusto ko kang mag-ingay kung mararamdaman mo ang presensya ng Lord. Hindi eh. Yung galit-galit ka, nararamdaman mo ba ang Lord? Hindi eh. Pero tumahimik po tayo sa harapan ng Panginoon. Mararamdaman natin yung kilos ng ating Panginoon. At nagagalak ang Panginoon kapag nakikita sa buhay po natin yung character niya. Ibig sabihin, meron tayong Christ-likeness. Amen po ba? Pinagpala po ba tayo ng Lord? Sabi nito? Kaya na po ba natin maging kalmado? Kaya po natin yan pagbusukin po natin. Diba? Nasa atin po ba ang Lord? Amen. He is the Prince of Peace.